Maraming dahilan, no, yung laman ng aming manifestation. Unang-una, doon sa kanyang answer kasi parang pinapamotion to dismiss niya. This is like parang motion to dismiss. At naniniwala kami na wala namang karapatan ang otoridad o power ang Senado para ito ay desisyonan. Dahil ang tanging trabaho ng Senado ay itry at yun po ay maliwanag sa ating saligang batas. Kung ito po ay tutugunan po ng Senado, di parang pinangungunahan pa po nila ang Korte Suprema. Nandito si Congressman Joel Chua, ang Congressman ng 3rd District of Manila. Magbibigay siya ng update sa atin sa preparations ng House sa impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte. We'll ask him kung ano yung mga preparasyon na ginagawa ng House Impeachment Panel led by Congresswoman Jervil Luistro, no? Sino head ng prosecution team? Siya rin. Congressman Luistro. Let's ask Congressman Joel Chua, ano yung update sa kaso ni Vice President? Hi, good morning. Tapos na po kami sa pag-submit ng aming manifestation. So instead of reply, manifestation po yung aming sinumite bilang tugon sa answer ng ating Vice Presidente. Dahil naniniwala po kami, ito naman ay parang non-answer din yung kanyang sinumite. Sa maraming dahilan, no, yung laman ng aming manifestation. Unang-una, doon sa kanyang answer kasi parang pinapamotion to dismiss niya. This is like parang motion to dismiss. At naniniwala kami na wala namang karapatan ang otoridad o power ang Senado para ito ay desisyonan. Dahil ang tanging trabaho ng Senado ay itry at yun po ay maliwanag sa ating saligang batas. The Senate shall try upon receiving the articles of impeachment, the Senate shall proceed to the trial forthwith. So yan po yung maliwanag. So yung the only reason or the only way para ito ay ma-dismiss ay kung nag-render na ng desisyon ang Senado at it's either acquit or ma-convict yung ating Vice Presidente. So, isa po ito sa aming argumento. Pangalawa po, sinasabi rin po namin sa aming manifestation na ang Senado ay hindi po appellate court. Dahil kinu-question po ng ating Vice Presidente ang jurisdiction ng House Committee on Justice. At sinasabi po nila na ito daw po ay walang jurisdiction dito po sa pagtatry ng impeachment. Maliwanag po sa ating saligang batas na ang House ay may exclusive jurisdiction, may exclusive power to initiate impeachment proceeding. Kung ito naman po ay tutugunan ng Senado o didesisyonan, base po dito sa argumento ng ating Vice Presidente, parang ang nangyayari po parang sila po ay nagdedesisyon at bilang isang appellate court. At isa pa po sa mga argumento nila sa kanilang answer ay kino-question nila ang jurisdictional at constitutional proceedings. Alam po ninyo, ito po mga issues na ito ay ni-raise na rin po nila via petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. So kung ito po ay tutugunan po ng Senado, di parang pinangungunahan pa po nila ang Korte Suprema. Kaya po kami, yan po yung mga sagot po namin sa aming manifestation. Now, nasa estado na po tayo kung saan by Monday due po kami para magsumite ng aming pre-trial brief
At sa June 18, dito na po gaganapin ang pre-trial conference. Ang pre-trial conference po ay hindi po ito covered live by media. So, hindi po ito open for public. So, ito po ay gaganapin lamang sa Senado kung saan dito po ay magkakaroon po kami ng stipulation of facts, marking of evidence, at dito din po ilalahat yung mga magiging testigo po namin kung sino-sino po. Ito po ginagawa to prevent surprises pagdating na po sa trial proper. At sa July 6, dito na po naka-schedule ang trial proper po sa Senado. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung dun sa pre-trial conference, may we know kung gaano karami yung ipipresentang witness ng prosecution, if you are at liberty to disclose? More or less 25, more or less. So, po pwedeng mas madagdagan kasi normally may mga reservation po yan. So, for additional witness na sa ngayon ay hindi pa namin ay consider. So, more or less, yan po yung magiging... pero pinakamarami po kasi dyan is yung dalawa, yung sa unexplained wealth at saka dito po sa confidential fund. More or less, kung dun po sa pagdinig ng Justice Committee, nagkaroon na rin ng ideya ang mga mamamayan kung sino yung iba na maaaring maging witness. Pero meron bang inaasahan tayo na malalaking mga pangalan? May mga kinukonsider pa po kami. Pero as of now, hindi pa po namin po pwedeng i-disclose dahil pinafinalize pa lahat ito. But when the proper time comes, siguro i-divulge din po namin. Sino-sino magte-take part dito sa pre-trial? Sino yung participant sa pre-trial conference? Senator tsaka impeachment team? Kami po ang nandoon, yung parte po ng defense, mga defense lawyer po ni Vice President. At kami po, kasama po yung mga private prosecutor. May mga private prosecutor po kaming kasama. Yung pong paraan kung paano sinagot nung kampo ni Vice President yung mga charges po sa kanya. At sabi niyo nga po, at ang description din ng iba medyo ampaw. At ito rin yung paraan kung paano nila sinagot yung mga nagdaan. Prelude po ba ito na maaring ito yung magiging taktika din nila dun sa actual trial? Siguro ang dahilan kung bakit ganito yung sa kanilang sagot, dahil siguro wala sila may isasagot. So aasa po sila sa mga objection pagdating po sa trial. Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer. Dahil yung po yung pupukpok ng gavel at magro-rule sa mga objection na gagawin po ng both camps. So, kaya nga po kami, hindi naman po namin hinihingi, nakampihan kami. Ang gusto lamang po namin ay isang maging, isang hukom na wala pong pinapanigan, bagkus ang taong bayan. Yun lang po yung gusto namin. Para may presenta po namin ng maayos ang aming mga ebidensya. Kasi kahit gaano po kabigat ang aming ebidensya, kung ito naman po ay hindi papayagan ng presiding officer o ng mga senator judges, at ng mga senator judges, magiging baliwala lamang po ang mga ebidensya. Kasi it's either yung senator judge na presiding officer ang magdidesisyon o po pwede po niya itong bagsak sa ang pagdidesisyon pwede pong ibigay sa mga senator judges via vote. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang pipreside dun sa
Impeachment trial. Kasi based po dun sa dating rules, pagka ang presidente po ang nililitis sa impeachment, automatic ang Chief Justice. Pag hindi po ang presidente ng Pilipinas, all other impeachable officers like the Vice President, Ombudsman, members of the Supreme Court or Constitutional Commission, ang uupo dun ay yung Senate President. Pero naalala ko po nung nakaraang o nung huling session po ng Senado, inamyendahan po nila yung kanilang rules kung saan pagbobotohan nila kung sino ang uupo bilang presiding officer. So po pwede pong ikaw yung pwede pong si Senate President Twin Gatchalian ng Senate President na nire-recognize ngayon, pero hindi siya yung uupo bilang presiding officer. So, posible po yun. Based po dun sa bagong amended rules. Kung mag-insist si Senator Cayetano na siya yung still the Senate President, magkakagulo ba yung pre-trial conference? Well, ito po kasi basta't kami po sa party po namin, sa House at sa prosecution panel, ang nire-recognize po namin ay yung leadership po ngayon ni Senator Win Gatchalian. Pumunta tayo kung dun sa threshold nung sa provision ng Constitution, malinaw na yung conviction would need 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. But itong mga nagdaang araw, naririnig ho natin parate yung kataga na coercive jurisdiction ng Senado. But moving forward, nakita ho natin na dalawa na yung nalagas dun sa actual membership, considering yung sitwasyon ni Senator Bato at ni Senator Jinggoy. Ang prosecution po ba tinitignan itong development na ito at pwede bang maging issue ito na maaring talakayin sa hinaharap? Ito po yung malaking issue talaga pagdating po sa numero. Dahil ako po personally, naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Kasi unang-una po, paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So, paano, parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo? Pangalawa, hindi po natin pwedeng iparehas yung impeachment trial sa ordinaryong legislative na ginagawa po ng mga senador. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So, pag sinabi po natin akin, ibig sabihin, pwede po natin itong maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling. Parte po ng kanilang pag-render ng kanilang judgment base po sa mannerism, sa conduct ng testigo na inuupo po sa witness stand. Kaya nga po, pagdating po sa appellate court, ang nagiging issue, kadalasan na po dyan, ang issue na po dyan, issue ng law, batas po. At hindi na po pinakikialaman ng mga appellate court yung issue sa fact. Kasi po, ang sabi po ng mga korte, ng Korte Suprema, hindi po nila pakikialaman ng issue pagdating po sa fact kasi ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo, hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung, kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Sa papaanong paraan po at kanino pwedeng i-raise ang issue na ito, Kong? Well, at the end of the day, sa aking palagay, sa Korte Suprema pa rin to. Pero, siguro, tingnan natin kung po pwedeng i-apply yung quorum. Kasi, kung yun ang magiging decision nila, yung sa quorum,
At ito, may mga decided cases na dito, sa tingin ko, wala rin naman masama na dapat ito rin ang i-apply pagdating po dito. Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay, let's say, sa 22. Di ba? Hindi po sa 24. So, alangan naman yung pagdidesisyon doon po sa walang quorum. Parang hindi naman po yata tama yun. When is the best time to raise this matter before the Supreme Court, Mr. Congressman, considering na yung trial ay papalapit na? Siguro mas maganda, the soonest the better, dahil ito po ay ang trial po less than a month na lang magsisimula na. Ibig po bang sabihin na meron na kayong nakakasa? Hindi, ito po kasi ang pinaghahandaan pa lang po namin ngayon is yung pre-trial conference. So, ito po in-passing pa lang po namin na pag-usapan. So, wala pa pong definite kung ano po ang gagawin namin dito. Ano yung output ng pre-trial conference? Ano yung output? Yung pre-trial conference po, ang purpose po kasi nito, para hindi na po masayang yung oras ng korte. Kumbaga, yung po pwede pagkasunduan na dito para hindi na kailangan patunayan pa pagdating po sa trial. Puntahan po natin yung trial proper, Kong. Meron na pong bang strategiya yung prosecution kung ano sa mga articles of impeachment ang uunahin po natin talakayin? Meron na po, pero siguro pag-uusapan pa po namin to, ipa-finalize po namin to sa pre-trial conference. Opo. Ang crucial dito yung appearance ni Vice President. Do you think mag-appear siya at all? Or Yung po ay nasa sound discretion po ng defense. Kung sa tingin po nila na mas makakatulong sa kanila ang appearance ng ating Vice Presidente. So it's a matter of legal strategy on the part of the defense panel. Inaasahan po ba natin in the conduct of the trial, pwedeng gawin ng pangalawang Pangulo bilang legal tactic yung mag-raise ng question before the Supreme Court to prevent specifically yung mga bagay na sa tingin niya medyo tagilid yung sitwasyon nila? Well, sa ngayon, marami na po silang ni-raise na kaya nga po dun sa sagot po namin sa manifestation, yung mga nire-raise po nila dun sa answer, yun na rin ni-raise nila sa Korte Suprema. So kung sasagutin po ito ng Senado, di parang pinangunahan pa po nila yung Korte Suprema. so hindi pwedeng mag-raise ang defense na issues before the Supreme Court while the Senate is in session? I think may raise na po sila eh. May mga issue na po sila eh. May mga ni-raise na po sila mga issue doon. I'm talking about, to be more specific siguro, Mr. Congressman, kunyari, tangkain ng prosecution na i-move yung pagbubukas ng bank accounts, kunwari ng pangalawang Pangulo, para makuha yung mga detalye. Nakikita niyo ba na pwedeng gamitin yung ganitong pagkakataon para erase yung opposition naman nila before the Supreme Court? Lahat naman po, pwede nilang gawin eh. So, lahat naman po yan, pwede nilang idulog sa Korte Suprema. Puntahan po natin yung actual trial. Sa tingin po ninyo, sa normal na paraan, gaano po katagal ang aabutin nito? Depende po kasi kung sa tingin po namin after 1, 2 or 3 articles, tingin namin matibay na yung aming ebidensya, hindi na po namin kailangan tapusin yung 4 na articles. So, ang kailangan lang naman namin ay isang conviction sa article. So, hindi po kailangan convicted sa lahat ng article. So, isa lamang po doon, makonvict po siya, tapos na po yung trial. I-educate nyo nga po kami, Kong, at hindi namin ganong alam yung rules na umiiral. Unlike nung previous mga impeachments po, pagkatapos ng isang article, pwede nang pagbotohan ng Senado. Ganun pa rin po ba? Opo, ganun pa rin po. So kung po pwede po, kunyari, maniniwala po kami pagkatapos po namin ipresenta yung isang article, tingin namin matibay na. O pwede na po namin isubmit at hindi na po namin ituloy yung 3 pang article.
Meron pa yung line-up na nung paano nyo i-discuss yung 4 articles? Meron na po, pero hanggat hindi pa po na sa pre-trial na po kasi namin i-divulge. So hanggang ngayon, meron na po kaming propose. So ipa-finalize po namin yan siguro by next week bago po mag pre-trial conference. Parang sinabi ni Congressman Ridon a few weeks ago yata na kahit sa isang article lang, pwede makonvict na si Opo, Vice yun po President. yung kaninang binanggit ko. So, hindi po namin kailangan patunayan yung 4 na article. Kung sa tingin namin, yung unang article pa lamang, matibay na ang ebidensya at naniniwala kami na doon pa lang makukonvict na, pwede pong hindi na po namin ituloy at pwede pong doon lamang ay pagbotohan na ng mga senador. Sa paraan kung paano po nilalatag ng prosecution yung kanilang legal strategy at this point, sa tingin po ninyo, ano ang tsansa na ipipresenta nila ang pangalawang Pangulo bilang witness? Bilang mag-appear dun sa trial? Well, hindi ko po kasi hindi ko kung ano yung magiging legal strategy nila. Dahil sa totoo lang, nakikita ko lang na mahalaga yung salaysay ng ating pangalawang Pangulo. Pinakamahalaga po pagdating po dun sa threat. So, siguro, mas maganda kung may paliwanag rin niya. So, pero siyempre, at the end of the day, diskarte po ng defense yan. Baka mamaya, pag isinalang po nila, baka mas mapasama. So, kaya hindi ko po pwedeng pangunahan sila kung ano po yung kanilang gagawin. Parang lumalabas na may reply daw si VP Sara na a total of 1,000 pages. 51 pages lang po yung kanilang... Yung pinaka, Apo, yung kanilang- substantive issues na, no? Apo. Tapos yung the rest, puro ano yun, evidence or counter evidence? Mga attachment po siguro Attachment. nila. Pero 51 lang po yung kanilang answer. Alam po natin yung nangyayaring sigalot ngayon na sa Senado. Sa tingin nyo ba, may chance ba na gamitin ito ng pangalawang Pangulo o ng kanyang kampo para i-delay yung trial na mangyari sa July? Tingin ko po, right from the very beginning, yun naman talaga yung kanilang strategy. Dahil kung titingnan po ninyo yung pagkakasunod-sunod ng pagkakataon, nung araw po na kami po ay nagbubutuhan sa plenaryo para po sa dito po sa impeachment, yun din yung araw kung saan nagkagulo po yung leadership ng Senado.